Hallelujah, hallelujah. Before we proceed to my teaching on this day, let's thank the Lord and praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, on this day. Thank you for the knowledge and understanding. Thank you for the strength, and thank you for the wisdom that you will give to us on this teaching. Thank you, Lord God, for all the provision and for keeping us safe. Thank you for your presence, because we feel your presence every day. Thank you for keeping us safe and protecting us from the darkness, from the evildoers. We glorify you, we honor you, O Lord God. Thank you, Jesus. This is our thankful prayer on this day. In Jesus' name, amen. Okay, so brothers and sisters, my teaching today it's about Miriam and Aaron from the book of Bilang, chapter 12, verse 1. So let's read. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din siya sa amin, pero narinig ito ng Panginoon. Mapagpakumbaba si Moises higit sa lahat ng mga tao sa mundo, kaya nakipag-usap agad ang Panginoon kina Moises, Aaron at Miriam. Lumabas kayong tatlo at pumunta sa toldang tipanan. Kaya pumunta silang tatlo sa tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan at tinawag sina Aaron at Miriam. Paglapit ng dalawa, sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ito. Kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero hindi ako ganoon, makipag-usap ako sa aking lingkod na si Moises, na mapagkakatiwala ang pinuno ng aking mga mamamayan. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang magkaharap lang kami dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako, kaya bakit hindi kayo natakot magsalita ng masama laban sa aking lingkod na si Moises? Hallelujah. Okay, brothers and sisters. Dahil sa siniraan nila Miriam at Aaron si Moises, nagalit ang ating Panginoong Jesus. So, kung tayo, brothers and sisters, kapag tayo ay may sinasabi tungkol doon sa taong iyon, lalo na pala na mataas ang kanyang high ranking sa spiritual realm o binigyan siya ng mataas na posisyon ng ating Panginoong Jesus, kapag siniraan natin siya or may sinasabi tayo doon sa tao na yon behind his or her back, ang ating Panginoong Jesus ay magagalit sa atin. Meron na bang situation na gano'n na nangyari sa inyo na mayroong kayong sinabi na hindi maganda doon sa tao na yon at siniraan ninyo? Kung meron, brothers and sisters, at hindi ka pa nakapag-repent, okay, sinasabi ko sa iyo na mag-repent ka, humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Jesus upang ang kanyang galit ay maibsan, ang kanyang galit ay mawala sa iyo. Okay? Dahil hindi maganda na tayo ay may sinasabi laban dun sa tao na yon, especially mataas ang kanyang posisyon, katulad ni Moises. Mapagkakatiwala ang pinuno. Diba sinabi ng ating Panginoong Jesus, siya ay isang lingkod na mapagkakatiwalaan ng ating Panginoong Jesus. Kaya brothers and sisters, kung ikaw man ngayon ay merong kang ginawa or ikaw ay naging katulad ni Miriam at Aaron, ngayon pa lang humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay mapagpatawad sa mga taong nagkasala sa Kanya. Okay, so let's continue. Naparusahan ba si Miriam or Aaron? Ginawa nilang pagsira o may sinabi silang hindi maganda laban kay Moises? Okay, basahin natin. Nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya. Nang umalis na ang ulap sa ibabaw ng tolda, tinubuan si Miriam ng malubhang sakit sa balat at namuti ang kanyang balat. Pagkakita ni Aaron sa kanya, sinabi ni Aaron kay Moises, pakiusap kapatid ko, huwag po ninyo kaming pahirapan dahil sa aming kasalanang nagawa namin ng may kahangalan. Huwag ninyong hayaang maging tulad si Miriam na isang batong patay nang ipinanganak at bulok ang kalahating katawan. Diba, brothers and sisters, pinarusahan itong si Miriam, tinubuan ng sakit sa balat, at itong si Aaron ay nakiusap kay Moises na huwag nga daw na hayaan
na maging tulad si Miriam na isang batang patay na pinanganak na bulok ang kalahating katawan. Dahil ba sa pakiusap ni Aaron kay Moises ay pinagbigyan ba ito at nakiusap ba si Moises sa ating Panginoong Hesus upang tanggalin itong sakit na tumubo kay Miriam? Sabi dito, kaya nagmakaawa si Moises sa Panginoon, O Diyos ko, nakikiusap po ako sa inyo na pagalingin ninyo si Miriam. Sumagot ang Panginoon kay Moises, hindi ba't kapag dinuraan siya ng kanyang ama sa mukha para pasamain siya ay pinagdurusahan niya ang kahihiyan sa loob ng 7 araw? So, hindi pinagbigyan ng ating Panginoon si Moises. Subalit, sinabi niya pa na palabasin nga daw sa kampo ng 7 araw at pagkatapos ng 7 araw ay maaari nang bumalik si Miriam. So, tayo, kung gano'n ang ginawa natin sa ating kapwa, lalo-lalo na dun sa mataas ang ranking na binigay sa kanya nating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng parusang gano'n. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, brothers and sisters, ay humingi kayo ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Kasi ako, kapag alam ko na ako ay nagkamali, agad akong humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Never akong nanninira ng kapwa, mga nakapaligid sa akin. Kasi nga hindi maganda yung naninira tayo ng ating kapwa, na may sinasabi tayo doon sa tao na yon behind their back. Okay? At continue, kaya pinalabas si Miriam sa kampo sa loob ng 7 araw, hindi nagpatuloy ang mga tao sa paglalakbay hanggang sa makabalik si Miriam sa kampo. Pagkatapos nun, umalis sila sa Hazeroth at nagkampo sa disyerto ng Paraan. Hallelujah. So, doon nagtatapos ang kwento na kung saan ay siniraan ni Miriam at ni Aaron si Moises. Kaya, brothers and sisters, ang application ngayon, okay, ay manatiling maging humble at mapagkumbaba sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin, lalo na doon sa taong mataas ang binigay na tungkulin ng ating Panginoong Hesus. Huwag na huwag natin silang sisiraan at huwag na magsasalta behind their back. At ang application natin ngayong araw na ito ay kailangan na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Okay? At never kang magsasalita behind their back. Okay, brothers and sisters? So, ayun lamang na sana ay manatutunan kayo ngayong araw na ito. Shalom.